Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Eto, matindi, mga kaibigan. Damay na naman ang taga Negros. Anim na nahuli na nandukot ho na magsasabong. 3 ho ay taga Negros. Sino ang tinuturong utak dito? Huwag niyo sabihin taga Negros din. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaaniya ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa gadon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Huli na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 6 na suspect sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Cockpit Arena noong isang taon. Ayon kay CIDG Regional Field Unit 4A Chief, Police Colonel Jack Malinaw, nagpalipat-lipat ang mga ito ng lugar hanggang sa maaresto sa isang safe house sa Parañaque kahapon ng hapon. Initially, based on our assessment, safe house po ito nila, and based on our previous intelligence activities, they've been transferring from different places. Kaya it is a very challenging activity. That's why nagkaroon kami ng break. They're able to have a established talaga kung saan sila just 3 days ago, no? Kaya napunto namin. So, a lot of confirmatory activities ang ginagawa namin. Nakilala ang mga ito na sina Julie Patidongan alias Dondon, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayug, Roberto Matiliano Jr., John Ray Consolacion at Clear Codilla. Ang mga suspect ay may mga warrant of arrest sa kasong serious illegal detention at kidnapping. Ang mga ito ang responsable sa pagkawala ng mga sabungero na sina James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, John Venson Inunog at Ruel Gomez. Sinabi pa ni Colonel Malinaw na kasama sa iimbestigahan nila ay kung ano ang motibo at sino ang mastermind sa krimen. May panawagan naman si Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr. sa ibang mga witnesses. Well, I hope that with the arrest of these suspects, those who were reportedly nag-back out as a witness may be convinced or reconsider your position. And I do believe that the case is still strong. We have enough evidence also that will continue with the case even with these witnesses nag-back out. Nilinaw din ni Chief PNP na mapupunta ang reward money na nakapatong sa ulo ng mga suspects sa kanilang informant. Okay, alright. Naku po, dito muna tayo. At maraming salamat po sa owner ng video na yan. Shoutout po Tipahintulot ang paggamit ho. Nako, ito, matindi to. At makikita nyo po diyan sa screen. Iyan po ang mga nahuli na 6 na tao na may reward ho ng tigigisang milyong piso. 6 ho yan, wanted sa batas na nahuli ho kahapon. At sa isang safe house, naku po, kung makikita nyo ho, yung safe house na kanilang pinagtataguan ay napakalaki. Talagang malaking isda rin ho ang utak nito, mga kaibigan. Pasalamat po tayo at ito po ay magbubukas, magbibigay daan ang paghuli na ito. Kung itutuga po nito kung sino ang utak, kung sino ang nag-utos sa kanila para dukutin itong mga sabungero na nawawala pa hanggang ngayon at ano ang motibo, mga kaibigan. Yan po lahat ay ating tatalakayin. Huwag po kayong mag-alala at bibigyan po natin ng diin. At kumusta
Kumusta po sa lahat? Talagang dito muna tayo, pansamantala. Habang alam ko, meron akong update diyan sa pag-aresto kay Yarny Tevez, but binabalidate pa lang ho natin. At siguro, pag hindi ako abala mamaya, i-upload ko. But unahin ko po muna ito, mga kaibigan, ang pag-aresto. Pag-aresto rin ito Talaga, ito yung na-aresto na. Automatic, kumpirmado, na-aresto ayon po sa ruling na video na ito po ay importanteng mahalaga na malaman po natin, mga kaibigan. Talagang damay pa rin itong tatlo na taga Negros. Sino kaya ang ituturong utak nito, mga kaibigan? Kung hindi pa ho nyo pa napupuntahan, sa lahat ng hindi pa nakakapanood, diyan po sa aking upload kanina, ay ilang hours na po nakakaraan. Pakipuntahan nyo po at pakilike. At pag may pagkakataon po kayo, pwede nyo pong panoorin. Okay, paalaala lang po yan. Palakpakan muna. Ayan. Dito muna tayo, inuulit ko, sa usapang sabungero. Ito ay may kaugnayan din. At taga Negros din to Makikita nyo po, mga kaibigan. Diyan po sa screen. Yan po ang 6 na naaresto. At babagitin ko po ang pangalan. At baka hindi nyo po masyadong maninaw. Maliliit po yung nakasulat diyan. At kung gusto nyo pong makita ang ebidensya, nandiyan po sa screen. Pwede nyo pong i-screenshot. At kahit ika nga po yung nandiyan, ay babanggitin ko po maya-maya, isa-isa, kung sino-sino po itong taga Negros na ito, mga kaibigan, na utak. Hindi pa ito mismong utak Sila po, ang ika nga po yung mismo, na dumukot sa mga sabungero. Ay tumigit 1 taon na nakakaraan, na hanggang ngayon po, ay hindi natatagpuan, hindi malamang kung buhay, o Pinas lang na ba? Wala pong balita. But marami yung mga balita na lumalabas. Puntuhan po muna natin ito. Ay hindi naman po lingid sa inyong kalaman, mga taga-subaybay dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Ang dami yung nagre-request, mga isang linggo na po, 1 buwan na ang nakakaraan, na kung pwede ko raw talakayin ho itong ikangay nawawalan sa bungero, mga kaibigan. At marami din po ang ika nga po yung nagbibigay, naghahatid ng mensahe po, message sa ating messenger, na kung pwede daw talakayin ko ito, sapagkat mayroon po silang tinuturong utak kung sino ang utak dito sa pagdukot, mga kaibigan. Kung mapapansin nyo po, mga kaibigan, matigas ang ulo ko doon, di ba? Ay hindi po ako sumusunod sa inyo Kaya nasabi ko, matigas ang ulo ko. Ba't naipaliwanag ko na po sa inyo yan, kung bakit hindi ko tinatalakay ito. Sapagkat mayroon po akong ikangay gustong alamin, hukayin kung ano nga ba ang tunay na nakapaloob dito. Hindi porke na ika nga po sa madalit salita, sa malinis na usapan, tayo po ay ika nga po ay nagbabalidate, at gusto ko po pa nagtalakay tayo. Pag nagbanggit tayo ng pangalan, ay mismong hindi po galing sa akin. Mayroon po tayong pinagbabatayan kung saan po galing ang salitang tinuturong utak, ay kung sino man yon, mga kaibigan. That's why nag-iingat po tayo, at para naman may katotohanan at hindi po fake news ang hinahatid ko po sa inyo, na ika nga po'y dito nakapalood sa aking vlog. Kahit ang very sorry, mga kaibigan, kung hindi ko po tinalakay ito nung mga nakaraan, sapagkat alam ko po, maintindihan nyo po ako. Hindi ko na po ulitin kung ano po ang dahilan, nabanggit ko na po yan. At ika nga po, binanggit ko po dito ng kaunti at inulit ko pa. Okay, dumako na po tayo, mga kaibigan. Talagang matindi ito Katulad doon ito, tinalakay po natin dito, mga kaibigan, dahil mayroon po tayong batayan sa ating pagtatalakay tungkol ho diyan sa pag-aresto mismo. Hindi po fake news yan. Nandiyan
na ika nga po inaresto. Yan ang maganda. Pa nagtatalakay tayo, mayroon po tayong batayan, mga kaibigan. Alam nyo po, uulitin ko ulit, ang dami nagpapaabot diyan sa comment section. Ay alam nyo kung sino kayo. At karapatan din nyo po yan, ginagalang ko po. But muli po, I'm very sorry. Kahit banggitin nyo po ang mastermind dito, diyan po sa comment section, sana po maunawaan nyo ako. Ang gusto ko po, may batayan tayo na mismo galing sa NBI, galing sa mga nag-iimbestiga, mga kinaukulan na karapat-dapat na naimbestiga, mismo nanggaling sa kanila ang utak mismo kung sino ito, mga kaibigan. Kaya sa puntong ito, ay talakayin muna natin dito bago pumunta tayo doon sa utak na tinatawag dito sa ikangapoy. Pagkuha. Ano bang tawag dito? Malaling na Tagalog. Pagdukot sa mga subongero. Sino nga ba ang utak dito, mga kaibigan? Puntahan muna natin itong ikangay mga taga-Negros. Taga-Negros din to eh. At nandiyan po 6. Maliwanag po ang ika nga po nandiyan. Medyo hindi nyo siguro makita yung sulat, kaya ipapakilala ko po sa inyo. Itong 6 po yan. 3 lang muna ang ipapakilala ko sa iyo. Dumako muna tayo dito sa ika nga mismong taga-Negros. Yung iba po ay taga-Bulacan eh. Ito, si Virgilio P. Bayog. Tama ba? Medyo malabo yung sulat eh. 44 years old. From Negros Occidental. Ito po si Virgilio P. Bayog ay siya pong nagdukot dito sa mga nawawalang sabungero at siya po ay nakatira mismo diyan. Taga Negros po siya ang ibig kong sabihin. Ayan. Eto pa. Si Roberto J. Matiliano Jr. Ulitin ko Roberto J. Matiliano Jr. 54 years old ba? Malabo yung ano niya. I'm very sorry kung nagkamali ako. Hindi ko na babanggitan yung edad kasi malabo eh. From Negros Occidental din po, mga kaibigan. Nandyan po sa larawan. I-screenshot nyo lang po, mga kaibigan. Ulitin ko po, Roberto O. Matiliano Jr. Eto, pangatlo. Si Mark Carlos C. Sabala ay taga Negros din po, mga kaibigan. So, nandiyan po ang katibayan. Screenshot nyo po, pero binanggit ko din, mga kaibigan, nandiyan po sa ika nga po sa ating screen. Paki-screenshot nyo lang po kung gusto nyo pong makuha ang kumpletong detalye. Alam nyo, medyo malabo yung nila eh. Dikit-dikit. Kaya yung pangalan lang po ang binanggit ko. Hindi ko masyadong maintindihan yung mismong complete address. Alam niyo, dikit-dikit o kahit yan po sa ating record. At pwede nyo pong i-screenshot yan para mas lalo nyo pong maintindihan ang complete details, mga kaibigan. Inuulit ko po, mga taga-Negros po yan, mga kaibigan. Talagang, at napapunta doon niya sa sabungan. Marami nagtatanong eh, di ba? Bakit ito ay napapunta diyan sa sabungan? Para dukutin itong magsasabong. Ano po ang motibo? At sino ang nagturo po sa kanya, nag-utos para sa ganon itong mga sabungero ay dukutin? Ay kalat na kalat ho. Diyan po sa public opinion at hindi lang po dito sa ating social media account, sa ibang public, sa ibang media platform. Ay nababasa po natin at ika nga po direkta may sinasabi ho sila na mastermind po dito sa mga taga-Negros na ito, mga kaibigan. Inuulit ko po, 3 ang mga taga-Negros na yan na nahuli, nakakulong po ngayon. Sila ho ay responsable sa pagdukot ng mga nawawalang magsasabong. Sino ang nag-utos sa kanila? Kung magmamasid po kayo, mga kaibigan, kung iikot po kayo sa media platform, kayo na po ang magsabi at malalaman nyo po diyan kung sino ang itinuturong utak dito.
kung sino ang panibagong ika nga po'y utak sa pagkawala ng mga sabungero. Datapwat sa puntong iyan noon, noong nakaraang taon, mga kaibigan, may tinuturo dito na malaking tao din. Subalit ang alam ko ho, ay na-dismiss ang kaso sa kanya sa kaukulan po na ikangay walang matibay na ebidensya. But ngayon no, may lumulutang na bagong anggulo, panibagong mastermind. Panibagong mastermind. I'm very sorry. Katulad nga po ng nasabi ko, ito'y pangako ko po sa inyo. Once nakapag-NBI at kung sino mang kinaukulan ho, ang ika nga po'y naglabas mismo sa kanilang salaysay na pangalanan ho kung sino ang utak dito dahil ayaw ko po silang pangunahan. Bilang respeto ho sa mga kinaukulan, bilang magkaroon po tayo ng delikadesa sa ating ikangay pagbablog, hindi po pwede tayo basta ratsada na ratsada lang. May hangganan din po tayo. Huwag natin pangunahan sila. Paunahin natin sila na sabihin ang ikangapoy kung sino ang mastermind dito. Pinapangako ko po sa iyo. Once na binitawan ho ng sino man nag-iimbestiga dito, ang pangalan ng mastermind, araw-arawin ko po ito mga kaibigan. Nabanggitin ang pangalan kung sino ang mastermind, araw-arawin ko po ito mga kaibigan na talakayin dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Ang mastermind na ito. But sa panahon po ngayon, hindi pa napapanahon. Bantayan po natin ito. Once na maglabas ang kinaukulan, inuulit ko, banggitin ang pangalan ng mastermind dito. Baka magsawa ho kayo na ito'y lagi kong talakayin. Sapagkat dapat po itong tutukan mga kaibigan. Hindi lang isang buhay. Hindi lang dalawang buhay. Maraming buhay po ang nawala dito. Mga kaibigan. Marami po ditong pag-asa na ika nga po ay dumating sapagkat nahuli po itong mismong mga dumukot. Pwede po nilang sabihin. Pwede nilang ituga. Pwede nilang ikanta. At yan naman talaga ang mangyayari. Ay lang ang magpakulong sila na sila lang. Ituturo nila kung sino ang utak dito. Kaya mga kaibigan, kaabang-abang ito. Datapwat nasa mga puso at isipan nyo na kung sino ang utak dito. Alam nyo na. Ay sige nga, i-comment nyo dyan sa comment section mga kaibigan. Ay ayaw kasi magsabi. Kasi baka ayaw kong mawalan na ikakapwede delikadisa bilang isang vlogger na ikangay puro hersey. Mga kaibigan. Dahil ito ay usapin na ika nga po dapat patunayan. Inuulit ko. Iniintay lang po natin banggitin ng kinaukulan. Kung sino ang pangalan ng mastermind, magsasawa ho kayo dito. Natatalakayin ko ito lagi. At nasa ganun po, lumabas ang buong katotohanan. Alam ko ho mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Kaya paumanhin ho. Ipaumanhin kung hindi ko muna mapapangalanan. Huwag po kayong mag-alala. Sa mga susunod pong vlog natin, once na na-validate po natin, once na napatunayan po natin, na-validate yung mga informasyon natin, kahit hindi pangalanan ng sino man nakakinahukulan, ayaw ko po ang magpapangalan. Asahan nyo po yan mga kaibigan. Okay, alright. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At shoutout po muna tayo mga kaibigan. At dire-diretso na po tayo. At eto, marami nagpapa-shoutout eh. Eto, mula kay Dagunano Jer. Pasensya na po kung hindi ko mabanggitin yung mga eksaktong pangalan kasi pagdating dito sa comment section ay putol-putol na eh. Sir Randy, shoutout. Dapat yung dalawang abogado na si Tupacchio and Pomelo dapat pagpaguntugin ng mga ulo ng dalawa na yan. Ayan. Buhat kay Consuelo Cor, abogado kayo, malalaman nyo na dapat umarap siya para may pagtanggol niya ang akusa sa kanyang flightman's guilt eh. Maraming salamat po, shoutout. At dito pa, from Sheila De La Torre, alam namin ang mastermind
Diyan po sa ika nga po nawawala nga sa bungero. Tama ka, Idol Andes. Ayan. Ang sinabi mo, hindi natutong ikinaso kay Tevez, ikaw ba ang nagkaso? Wala kang kwentang abogado. Iyan, buhat kay Ian. Shoutout BRG Cups. At dito pa, nasaan na tayo? Buhat kay Jansen. Tingnan nyo sa Kalawan. Ayan, andali ha. Shoutout Jansen. Hindi ko mabasa yung kanilang ano eh. Buhat kay user. Iba yung pangalan niya. Hindi ko mabanggit eh. Baka naman Tausto na sa Timor-Leste, pinuntahan niya si Tevez. Shoutout po, Atty. Tata Pasio. Binaliktad niyo po. Ikaw po ang pinagtatawa namin. Masyado po kayo magaling magpilosopo. Maraming salamat, user. At buhat kay Antel TV. Buhay ka pa pala, Topacio. Anong ininom mo? Bakit ka naglasing? At bakit naglasing? Buhat kay Pambira. Lasing ka pa ba, Topacio? Ba't ngayon ka lang lumabas? Sige, magamong ka lang, desperado na ito. Okay. At yan lang po muna ating update, mga kaibigan. Abangan po dito ang aking mga susunod na vlog. Dito po, sa ika nga po pagtalakay natin, samahan nyo din po ako dito. Sa ika nga po mga nawawalang mga sabungero, kumpirmado ho, nahuli na ang 6 po na responsable sa pagdukot. Ang 3 po doon ay taga Negros. Nabanggit ko po ang mga pangalan, at kung gusto nyo pong complete details diyan sa 3 taga Negros, ay pwede nyo pong screenshot nandiyan ho. Sa ika nga po, screen po natin sa sino ang utak na ituturo dito. Taga Negros nga ba, mga kaibigan? Abang po mga kaibigan ito, katulad nga po nang naipangako ko po sa inyo, huwag po kayong mag-alala. Darating po tayo sa puntong pong iyan. Babanggitin ko po sa inyo dito sa aking maliit pa na YouTube channel kung sino ang pangalan ng mastermind sa pagdukot dito sa mga nawawalang sabungero. Okay, alright. Maraming salamat po. At diyan po sa comment section, pwede po kayong mag-iwan ng public opinion. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. At pagpalain po tayo lahat, mga kaibigan. Huwag po tayong bibitiw. At maraming salamat. Palakpakan.